Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang sinasabi nilang bias dahil pareho lang naman daw kay PBBM, yung kay PBBM daw na impeachment, wala rin, kulang daw sa ebidensya, kaya insufficient in substance. Yung kay Sara naman daw, ganun din naman, insufficient in substance. Bakit daw nakalusot? So ngayon, ang sagot, sinong sisisihin mo? Sinong si Luistro? Kagagawan niya ba yun? Ha? Kagagawan niya ba yun? Hindi niya yun kagagawan. Kaya mali yung sinasabi na bias. Ha? Napaka-fair nga eh. Ang hirap nga nung ginagawa ni Beatrix Luistro eh. Ang pagkaka-describe nga ni Luistro, siya daw, hindi niya isu-shortcut, pero hindi niya rin i-delay. O yun, di ba? Ibig sabihin, hindi niya i-delay. Ang bilis niyang inaksyonan. Hindi niya rin isu-shortcut. Kung ano yung proseso, yun ang susundin niya. Tingnan niyo ngayon. 'Di ba? Nag-hearing ng 3 araw. Sufficiency in form in substance. Tama lang yun. 3 days. Pwede talagang 3 days yun. Hindi naman sobrang mahaba, hindi rin sobrang mabilis. Yan yung sinasabi ni Luistro na hindi niya isu-shortcut, pero hindi niya rin i-delay. At sabi ni Luistro, pagkatapos ng 10 days na binigay kay Sara, pag hindi siya sumagot, tuloy na uli ang hearing. Pero hindi mo naman pwedeng madaliin na wag bigyan si Sara ng 10 days kasi yan yung nasa rules. 'Di ba? Yan yung hindi, sa totoo lang. Ako, nakita ko mahirap yung role ni Luistro diyan. Paano ka magiging fair? Paano ka tama 'yon. Huwag mong i-delay pero huwag mo ring madaliin. Yun. Nakikita ko yung balance na 'yon. Ngayon, sa totoo lang, bakit kasi mainit sila kay Luistro? Hindi lang naman dahil sa impeachment. Nakikita si Luistro na posibleng panlaban ng administrasyon sa Senado. Actually, sa mga kandidato ng administrasyon, dapat ang mga posibleng kandidato ng administrasyon, sila Torre, sila Vince Dizon, pwede. Si Luistro, wag na silang magpakandidato ng mga dati. Ang pinapakandidato kasi nila yung mga dati na mahina naman eh. Dapat sa parte ng administrasyon ni PBBM, ang kandidato nila sa Senado dapat kasama na yan. Si Luistro, si Torre, si Vince Dizon, yan. Sa tingin ko yan mas yung may mga tsansang manalo. Dapat magpakandidato ang administrasyon ng senador, yung malakas ang laban. Kasi pipilitin talaga ng kampo ng Duterte na magpakandidato rin sila ng malakas din nilang kandidato. Siyempre, si Cayetano yata magre-reeleksyon. Pwede si Claire Castro. Kaya yan yung mga Kaya itong si Luistro, mabigat to. Sa tingin ko, papasok ito talaga sa kayo sa tingin nyo. Kaya ngayon pa lang, sinisiraan sa lineup ng Duterte. Alam nilang malakas na kalaban itong si Luistro. Kaya ngayon pa lang, sinisiraan na nila. Kaya may demolition job kay Luistro ngayon eh. Pero hindi uubra yan. Hindi uubra yan. Si Sentry, si Sentry, ang sabi ni Sentry, tutulong na lang siya sa kakandidatong presidente. Yan. Marami ang nagsasabi, papasok yan si Luistro. Ako, tingin ko nga, sila Torre, si Luistro, si Vince Dizon, pwedeng si Claire Castro, pwede. Kaya, ito? Ngayon, dahil malakas ito, posible itong kumandidatong senador sa line-up ng administrasyon, lalo na pag natuloy ang impeachment ni Sara sa Senado, magkaroon ng trial. Siyempre, ang mangunguna dyan sa trial sa Senado, ang magiging mangunguna sa mga prosecutors galing sa House, siyempre si Luistro yan. Lalo siyang mag-i-stand out doon, lalong makikita yung galing niya doon pagdating sa Senado. Kaya ngayon pa nga lang, nakikita na yung galing niya.
Pagdating sa Senado diyan, kung matuloy ang impeachment ni Sara, halos naman sigurado matutuloy, siyempre bubuo na naman ang prosecution, ang Kamara. Ang mangunguna diyan sa prosecution, ito, yung chairman ng Justice Committee, halos siyang ganyan na yan. Siyempre kasama ni Congresswoman Luestro si Laila. Kasama niya yan sa prosecution. Kasama niya baka si Rufus Rodriguez sumama, or si si Defensor, Lawrence Defensor. Yan yun. Pero magi-stand out diyan sigurado sa trial sa Senado si Luistro. Tsaka malaki ang butante ng Calabarzon. Taga Batangas yan si Beatrix eh. Sigurado susuportahan siya ng Calabarzon, yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, laki ng butante diyan. Kaya yan, malakas ang laban nito. Kaysa naman sa magpapakandidato ang administrasyon ng mga dati ng mukha na wag na, mga bagong dugo na dapat ang pakandidatuhin ng administrasyon. Kaya tama yan, si Vince Dizon, si Torre, Luistro, Yusek Claire Castro, pwede yan. Ano sa tingin nyo? Nakikita ko ng paano i-cross-examine ni si Sara ni Luistro. Ay di ba nung cross-examine ni Luistro si Duterte doon sa hearing sa Quadcom, matindi matindi yung mga tanong ni Luistro. Relax yung tanong niya, pero talagang sukol si Duterte. Di ba? Yan yung anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan, ito yung nangyayari ngayon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.